ka-listeners, and welcome to my Listen Serye. Ito ang pangalawang episode ng ating Listen Serye na pinamagatang Kalihim. Naranasan niyo na bang umibig sa maling tao? Na kahit alam mong mali ay sinusubukang magpakalunod pa rin sa kasalanan. Ang episode nating ito ay kwento ni Jenny, di niya totoong pangalan, na umibig sa pagmamay-ari na ng iba. Tayo makinig at makapulot ng aral sa pinamagatang Kalihim. Hello mga kalisan serye. Marami ang magagalit at magtataas ng kilay sa aking kwento. Alam ko naman na mali ako. Pero diba, mas masarap nga makipaglaro sa taong nakatali na. Nakilala ko nga pala si Paolo sa bar na pinagtatrabahuan ko. Isa akong bartender. Regular customer namin siya. At di katagalan naging kaibigan ko na rin. Dahil nga lagi ako ang nagtitimpla ng mga drinks niya. Isang gabi nang pumunta siya sa bar, ay nag-request siya ng drinks na lagi niyang in-order. At mukha siyang nakainom na bago pa man pumunta sa bar. Tinanong ko siya, alam kong tumador ka at paulit-ulit ka na lang lugmok. Yun pa rin ba yung problema mo? Tanong ko sa kanya habang nakatingin siya sa cellphone niya. Gwapo nga pala to si Paolo. Pero hindi siya gwapong mayabang. Alam niyo yung mga gwapong simplihan lang. Yun talaga yung mga tipo ko. Si Annalyn kasi sagot niya. Si Annalyn nga pala, ang asawa niya. Bakit? Di ka na naman ba pinagbigyan? Pangaasar ko. Diba nga, simula nung nakunan siya, di na niya ako kinakausap at kinikibo. Pagrereklamo niya. Ayon din kay Paolo, nakunan si Annalyn dahil sa pagtatalo nila. Gawa ng pag-iinom ni Paolo na di na niya nagagawang alagaan ng buntis niyang asawa. Tinugo si Annalyn dahil dito nalaglagan sila ng first baby niya. Nakipag-iwalay daw si Annalyn dahil sa nangyari. Pero sinuyo naman siya ni Paolo ng ilang buwan at di katagalan ay bumalik naman daw ito. At nangako si Paolo na magbabago na. Ngunit di din nagkatagalan ay bumalik siya sa bisyong alak. Di ko rin naman siya masisisi. Kasi bumalik si Paolo sa pag-iinom dahil feeling ko masarap ako. Yung alak na mga gawa ko. Kaya sila nagkakagulo ulit. Matagal na akong may gusto kay Paolo. Pero di naman ako yung bihasang mga kabit. Kaya rumispeto ako sa kasal nila. Pero sa tuwing naglalabas ng sama ng loob si Paolo, di mawala sa isip ko na baka di sila ang tinadhana, kundi kami. Sa puntong yun, hinawakan ko ang kamay niya. Di din ito ang isang beses na tinry kong i-seduce si Paolo, no? Pero alam kong di siya papatol dahil kahit gago siya sa asawa niya. At dahil nga sa kaadikan nito sa alak, ang isang hindi niya bisyo ay ang pambababae. Paano ko nalaman? Dahil madami na din naglalandi sa kanya dito sa bar namin. Dahil nga sa gustong gusto ko siya at kita ko ang kalumbayan niya, gagawin ko na ang lahat ngayon para makuha siya. Jenny, anong ginagawa mo? Alis niya sa kamay kong naglalakbay papuntang balikat niya. Alam mo, kailangan mo na ng makakasama. Yung sasamahan ka sa Lumbay. Marami naman nag-aabang sa'yo eh. Andito ako.
Matagal na at napatingin siya sa akin at nakita kong nag-iisip siya at nagliwanag ang mukha ko dahil feeling ko ay hindi pala feeling lang to. Napa-oo ko na siya. At dahil nga dun, umalis kami ng bar. Ultimo nag-undertime pa ako para lang sa kanya. Wala akong absences, pero dahil sa kanya, umalis kami agad. Nagpunta kami sa pinakamalapit na hotel sa bar at alam kong di siya ganong kalasing. Kaya may kasamang pagtataka ang pagpapayag niya. Natawag ang asawa niya pero di niya sinasagot. Pumasok kami sa room na inupahan namin at doon na nga'y may nangyari sa amin. Agresibo siya at mukhang galit. Pagkatapos ng nangyari sa amin ay naligo siya at nagbihis na parang walang nangyari. Pero bago man ito umalis, may iniwan siyang salita. Malito. Sorry at ginamit kita. At lumabas na siya ng kwarto. Ilang gabi ding di nagpapakita sa bar si Paolo. Ang mga gabi, mga araw ay naging buwan. Gumawa ko ng dummy account. Sinearch ko siya sa mga social media niya. At nakita ko, masaya na ulit sila ng asawa niya. Dahil buntis ulit si Annalyn. Nakita ko ang tulo ng luha ko sa cellphone. Galit ang kasunod kong nararamdaman. Kaya, yung ginawa kong dummy account, hindi na naging tulay para sirain ang masaya niyang buhay. Chinat ko si Annalyn gamit ang dummy account ko at sinabing may babae si Paolo at gumawa akong kwentong buntis ako upang makarating kay Paolo yun. Galit na galit si Annalyn sa akin at pinagmumura ako. Expected ko na yun. Kaya kinagabihan, expected ko na rin na pupuntahan ako ni Paolo sa shift ko. At di nga ako nagkamali. Hinila niya ako at sinabing, "Anong ginagawa mo? Ano bang problema mo? Isang beses lang yun, kaya imposibleng buntis ka. At tandang-tanda ko na meron akong proteksyon nun." Oo, may protection siyang gamit nun. Kaya imposible talagang mabuntis ako. Yan ang napapala mo sa di pagsagot ng mga text ko at pagpapaasa sa akin. Wala akong pinaasa dahil isa yung pagkakamali. At Jenny, nagsorry ako nun sa'yo. Di mo alam ano ang ginawa mo. Munti kang makunan ulit si Annalyn. At kapag may nangyari sa kanya, hindi ko alam ang gagawin ko sa'yo. Sabi niya, at umalis siyang nagmamadali. Pero ako, ngiti lang ang naging tugon ko. Dahil alam ko namang hindi na siya masaya kay Annalyn. Naiipit lang siya sa sitwasyon at kaya ko siyang agawin. Ilang araw ko siyang binablackmail para makipagkita sa akin. Dahil sabi ko sa kanya, may ilalabas akong pictures niya na mga nakahubad. Pero sa totoo lang, ay wala naman talaga eh. Nagtagumpay ako at nakipagkita nga siya sa akin. At dahil miss na miss ko siya, pinilit kong may mangyari ulit sa amin.
Kita niya naman, kung di naman talaga niya ako gusto, nagsumbong na dapat siya sa mga pulis. Pero hindi. At di rin katagalan, siya na mismo yung nagpupunta sa akin. At wagi, tuluyan na kami nagkaroon ng relasyon. Tumagal at naging tago. After ilang months, nanganak na si Annalyn. At hindi siya nagdududa. Dahil dinilit ko lahat ng accounts ko, nag-resign ako sa dati kong trabaho at lumipat ng ibang lugar na malapit sa trabaho ni Paolo. Para syempre, lagi ko siyang makasama. At dumating din sa punto na naging same company na kami ni Paolo. Di niya natatanong. Degree holder naman talaga ako eh. Di ko lang talaga pinursu mga corporate worlds dahil alam kong toxic. Pero dahil mahal na mahal ko si Paolo at magka-adjust ako. Kaya sinundan ko siya. Pero gaya nga ng pambihirang kasabihan, walang lihim ang di nabubunyag. Matagal na pala akong pinaiimbestigahan ni Annalyn at napanggap na okay lang sila. Ayun pala, nag-iipon lang siya ng impormasyong sapat para sa annulment nila ni Paolo. Galit na umuwi si Paolo sa bahay namin at sabing, alam na ni Annalyn. At nag-file nga ng case si Annalyn laban sa amin. Di ko nga pala nasabi, may kayang pamilya ni Annalyn kung kaya di din maiwan ni Paolo at ngayon ay mukhang desidido na siyang hiwalayan si Paolo. Kaya magandang balita to para sa akin kasi akin na si Paolo. Ayaw mo ba yun? Tuluyan na tayo magiging malaya, babe. Sabi kong masayang masaya sa kanya. Pero tinuon ni Paolo ang galit niyang mga mata sa akin at hinawakan ako sa magkabilang balikat at sinabing, ayoko. Si Annalyn lang ang mahal ko. At alam mo ba, ikaw? Wala ka lang sa akin. Aalis na ako at tapusin na natin tong kalokohan to. Sabi niya. Bigla na lang niya ako iniwan. Ilang araw ko siyang tinatawagan at tinitext pero di niya ako kinakausap. Kaya napagdesisyonan kong pumunta na lang sa kanila. Ayokong makulong. Pero gusto kong makausap si Paolo. Ilang araw lang akong iyak ng iyak. Hindi napasok ng trabaho. Inom lang ng inom. Pagkising ko sa umaga, bigla na lang akong nagsusuka. Nahihilo. Niisip ko, di kaya to hangover. Pero may pumasok sa isip ko na baka buntis din ako. Kaya bumili ako ng pregnancy test. At laking tuwa ako. Buntis ako. At sa wakas may panghabol ako sa gagong Paolo na yun. Pinaalam ko agad yun sa kanya. Gumawa ko ng isa pang dummy account. Dahil hindi ko nga siya makontak sa phone numbers niya. Pero ni Sin, di niya man lang gagawa. Dumaan ang mga araw, ay wala pa rin ako naririnig tungkol sa kanya. Iyak lang ako nang iyak sa mga nangyayari sa akin.
Hindi na rin pala siya nagtatrabaho dun sa company na nilipatan ko. Kaya di ko talaga siya makausap. Ayokong magbuntis sa kulungan, kaya di ko siya pinupuntahan sa kanila. Hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko. Alam kong ako din naman ang mga kagagawan sa mga nangyayari sa buhay ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang gagawin. Hindi ako nag-resign sa same company namin. Nagwi-wish na baka bumalik siya dun. O magkita man lang kami. Alam kong galit kayo sa akin. Pero sana, may maipayo kayo sa mga kalagayan ko ngayon. At dun na nagtatapos ang ating episode 2 ng ating listen serye. Ang tao ay nilikhang makasalanan. Ngunit, meron din tayong choices sa buhay. Minsan ay tama, at minsan naman ay mali. Ang maipapayo ko lamang ay piliin ang tamang desisyon na uukol sa buhay mo sa kasalukuyan at piliin ang tamang buhay para sa iyong anak. Kalimutan, magpatawad, at humingi ng tawad sa mga nagawan ng mali. At subukang matuto sa mga nangyari. Salamat po sa pakikinig at kung gusto nyo maitampok sa listen serye, mangyari lamang na mag-email sa aking Gmail account at i-add ako sa aking social media na ilalagay ko sa ating description below. And please subscribe and click the notification below para sa ating listen serye updates. Thank you muli sa inyo at mag-ingat palagi.